Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Nagbigay ng update sa kalagayan ni Kris Aquino ang kanyang kaibigan. Ayon sa kanyang kaibigan, Kris now is really sick. Malubhang-malubha na ang karamdaman ng Queen of All Media na si Kris Aquino. Pero lalaban at lalaban pa rin daw siya para sa kanyang dalawang anak. Kinumpirma ng mga doctor ng TV host actress na isang very rare ang kumapit na sakit kay Kris. Ngunit ginagawa nila ang lahat para mapagaling at muling mapalakas ang nanay ni Joshua at Bimbi. Ayon sa kilalang celebrity makeup artist at isa sa malalapit na kaibigan ni Kris na si RB Chanko, patuloy ang pagdarasal nila at ng pamilya ni Tetay sa fast recovery ng award-winning TV host. Kris now is really sick. I don't know if she wants me to announce this or I have to ask her. Well, you've seen naman her Instagram, her videos na she's really going through a sickness that her doctors are saying na 1 in a million. It's really rare. Ang pahayag ni RB. Kasi once natamaan siya, it's really scary. Samantala, puring-puri naman si RB sa mga anak ni Kris na nananatiling positibo sa kabila ng pinagdaraanan ng kanilang nanay. I'm very happy that Bim and Kuya Joss are very mature and Kris really raised them very well. Kasi of course, they feel what's going on with their mom and of course, talagang nag-aalala sila. But nakikita nila na talagang their mom is fighting. And they know and secured ang feelings nila na gagawin lahat ng mom and nothing will happen to her. She will fight from her sickness. Say pa ni RB. Dagdag pa niyang pahayag, she's really fighting of course. Pero nagulat kami sa mga bago pang test result. And ang mga ito ay nasabi naman niya sa social media. Parang yung mga bago niyang sickness, ang mga doctors kasi niya are really looking after her and magagaling. Pero syempre, nakakalungkot of course. But she's fighting and she's trying her best. Sabi ni RB. Samantala, napaiyak ang Queen of All Media at TV host na si Kris Aquino nang matanggap ang resulta ng kanyang blood count test. Ayon kay Kris, mahinang-mahina na ang kanyang katawan, kaya humihingi siya ng paumanhin kung hindi siya nakabati sa kanyang mga taga-subaybay nitong mga nakaraang linggo. Matatanda ang ibinalita ni Kris na meron na namang nagmamanifest na bagong autoimmune sa kanyang katawan, ang lupus. Bukod sa humina ang kanyang katawan, nabawasan din ang kanyang timbang, kasabay ng kawalan ng gana sa pagkain. Pero sabi ni Kris, hindi pa rin siya susuko at itutuloy niya ang laban. Kabilang sa masakit ni Kris ay ang Charles Strauss or EGPA at CRASH syndromes. Bukod dito, unti-unti na ring lumalabas sa kanya ang mga symptoms ng SLE o ang systemic lupus erythematosus, ang sinasabing most common form ng lupus. I was reluctant to post my pics because I lost weight again. I knew I had to help myself. Nobody else could eat for me. And slowly, I started eating food again. Bahagi ng pahayag ni Kris. I cried non-stop when I got my blood panel results. My Charles-Strauss or EGPA is still being treated. But to add to it, my CRASH syndromes is now in full active mode. Anya pa, it's highly likely based on my ANA count blood panel, my high inflammatory numbers, my anemia, my now constant elevated blood pressure at night, and the consistent appearance of butterfly rash on my face that I'm at the initial stage of SLE or what is commonly known as lupus. Pahayag ng mami ni Joshua at Bimbi. Ayon sa isang health website, ang SLE ay isang autoimmune disease in which the immune system attacks its own tissues, causing widespread inflammation and tissue damage in the affected organs. Matatanda ang sinabi ni Vice Governor Mark Leviste sa kanyang panayam na critical pa rin ang kalagayan ni Kris Aquino. Yeah, of course, her condition is critical. Pero sa awa ng Diyos, nairaraos. Malaking bagay yung mga panalangin na pinapaabot natin sa kanya. So, sa lahat ng sumusubaybay kay Kris, sa lahat ng ating mga kababayan, please continue to pray for Kris. Your prayers go a very, very, very long way. Sa una at sa huli, Diyos lang ang ating
Sandigan. Narito ang buong usapan ng veteranong showbiz columnist na si Christopher Min, Romel Chica at Wendell Alvarez sa kanilang programang Showbiz Now Na! Ano ang balita kay Chris? Kasi ito kay si Chris Aquino, di ba, nagsabi sa noon na parang walang nangyayari sa gamutan niya. Magtatatlong taon na. Kaya parang gusto niya lumipat ng ibang hospital. Siguro mga ibang doktor naman gusto niya ang kailangan mag-check up sa kanya. Pagkatapos ni Dr. Dr. Gupta, Gupta. tsaka nung anak. Oo. Pero ang problema kasi, di ba pag lumipat ka ng ibang hospital, siyempre kukunin nila yung Medical record, yung history. Yung history ng ano. Di siyempre pagka binigay mo doon sa bagong lilipatan niya, babasahin lahat yun. Oo. Magsisimula na naman sa umpisa. Pag-aaralan yun. Pagpaaralan na Oo. naman. Kasi yung medical history ay napaka-mahalaga sa isang pasyente. Oo. Kasi hindi gagawa ng anumang move, ng anumang tagkilos, yung lilipatan na ospital, hanggat hindi nababasa ng buong buo yung pinagmulan niyang ospital. Tama. Oo. Pati mga gamot, Oo. iisa-isahin yan. Uulitin ko kasi yun eh. Kasi titignan ng doktor kung sila naman na mag-aaral ngayon kung anong reaksyon ng katawan ni Chris sa mga binibigay na gamot. Ano ang reaksyon, di ba? Oo. Yun yung Paano yun ngayon? Di ba ang gusto niya sa UCLA? Oo. Paano yan? Ay, hindi siya na, ang sabi, hindi raw siya doon tinanggap, hindi sila lumipat, siya lumipat dahil ang COVID daw ay mukha Ay, yata malala meron daw. doon, Oo. malala. Parang Wala namang COVID. Ang dami-daming Pilipinong doctors and nurses sa UCLA, sa totoo lang. Sayang. Mm. Kung doon sana siya, Pero nakakapagpaalala na 3 taon. Wala man lang tayong naririnig na anumang positibo sa gamutan, samantalang nakakailang pong milyon na si Chris, baka daang milyon na ang ginagastos niya. Sobra. No? Sobra. Kasi lahat doon, no? Birinig pa. Oo nga. Bahay niya inutang. Mula dito sa Pilipinas, nag-Singapore siya. Pagkatapos, nag-Amerika siya. Tapos hanggang ngayon, umaasa pa rin tayo. Sa kabila ng mga panalangin, umaasa tayo na magkakaroon ng maganda at positibo na resulta ang kanyang pagpapagamot. Pero wala. Oo, na Sa dapat kanyang gumaling. pagkukwento, ay lalong lumalala. Oo nga, parang Diba? up and down ang kanyang mga reporting sa Oo. atin. Fluctuating. Correct. Oo. Minsan maganda, minsan nakakakaba. Hanggang sa nitong huli, ang sabi niya, candidate na raw siya for cancer. Ay, oo, sabi niya nga. Sabi niya, May diba? lupus na daw siya. Ay, sa ang lupus naman kasi, dito yan. Alam naman natin Oo na nga. talagang saan ba ang lupus? Saan nakakonekta? Sa may Saan? ano, kidney. Kidney. Oo. Yung lupus. Kasi ang daming ang sabi niya daw bawal eh. sa kanya eh. Kaya nga eh. Ang daming bawal eh. Ano ba ang inaasahan mo sa loob ng 3 taon kay Chris? Kung 3 taon ang bibilangin natin, dapat gumaling na siya ngayon eh. Sa daming doktor na tumingin sa kanya, sa daming Matitinding gamot. gamot na tinitake niya, dapat 3 taon, dapat gumaling ka na, di ba? Ano kaya ang totoong sakit niya? No? Oo nga, parang hindi ano. Lahat nga tayo nag-iisip. Maaaring dito sa kanyang ipinopost, sa kanyang IG, maaaring may kulang pa rin. Oo. Nasosobrahan ng iba pero ramdam ko may mga kulang pa. Na hindi niya hinahayagan lahat. Oo. Kasi nagbibilangan tayo ng panahon eh, di ba? Oo. Alam mo nung ano nga, nung di ba pinag-usapan natin dito yung tungkol kay Chris, yung tungkol doon sa ano, sa yung Sorano, yung paggamot siya sa ano, sa mga Sorano. Anong Sorano? Serohano. Oo. Anong Sorano? Kala ko. Serohano. sa mga Sorano. Ang mga diba? Serohano, mga espesyalista. Oo. Alam mo may nag-comment nga doon na sabi, bakit daw pumunta pa siya doon sa Amerika? Bakit hindi niya daw i-try dito sa Pilipinas? Kasi mayroon naman daw magaling na mga Sorano Oo, dito. maraming magagaling Sabi na ng doktor ganun, dito oo. sa Pilipinas. At kung gamot naman ang pag-uusapan, oo nga, at mas marami doon, pero nakaka-order naman dito. Ay, oo, Yun tama. lang. Diba? Kaya nga litong dito na lahat ang nagbabasa at sumusubaybay sa kanya. Ano ba talaga, ate? 3 Oo. taon eh, nahahabaan na tayong Ay, masyado oo sa 3 naman. So, taon. Diyos ko, kung ako 3 taon na ganyung gamutan, di siyempre, dead na ako ngayon. Daang milyon na Oo, nagagastos grabe dito yung sa Aquino. Oo, hindi tayo nag-aalala sa maaari niyang ubusin sa kanyang pagpapagamot. Nag-aalala tayo sa kanyang kalusugan. Ayun, no. Diba? Ay, stressful yun yung 3 taon ang may iniinda. Tapos makikita mo nag-break yung skin niya, yung Kawawa. mukha niya, merong mga... Ay, Butterfly. oo. Pagka humingi, Nakakalungkot. pagka humingi nga siya ng dasal, di ba, ipinagdasal Ibinibigay naman sa kanya. Ibinibigay naman natin, Oo, na ang bawat dasal talaga nakararating sa langit at
sama-samang dasal, mas epektibo, mas naririnig ng Diyos ang panalangin ng mas nakararami. Oo nga. Pero bakit sa kanyang pagpo-post, wala pa rin tayong nakikitang malinaw na resulta ng kanyang gamutan. Yun lang yun. Diba? Oo nga. Nakakalungkot. Sana Ang naman, ilang mahal na araw niya na ito sa Amerika. sana naman mahanap na sana talaga, mahanap na talaga kung saan ang gagaling yung sakit. Totoo, totoo. COVID Yung ugat, ay, yung ugat na COVID time, di ba nandun na siya? bago pa. Oo, bago pa. 2019, 20, 20, 21, 22, Ay, apat na oo. taon na, mga Mag-apat ganun. na taon. Diba? Kung wala siyang pera. Pero hindi pa, nandito pa siya nung COVID kasi nandito pa. ng eleksyon, nagpakita. Ay, oo, Ay, pumunta pa siya doon, di ba? Oo, Umakyat siya. Naka-face mask pa siya, di ba? Oo, Oo. Oo. Kaya tatlong taon. Oo. Kahit pa 2 taon, kahit 1 taon, ang hinihintay po ng ating mga kababayan ay yung positibong resulta ng kanyang gamutan. Yun. Tama. Oo, Yun yun yun, talagang diba? inaantay namin. Oo. Yan. Kantaan mo nga si Chris para naman medyo bumababa naman ang kanyang saloobin para mabigyan natin siya ng lakas ng loob. May hope. Alam mo naman ang pag-asa, ipinanganganak araw-araw. Sana makasalo siya. Correct. Di ba? Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.